Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa mahalagang balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magiging malinaw ang direksyon ng gobyerno sa pagpapatupad ng pondo para sa taong ito. Nasa 6.793 trilyon pesos ang nilagdaang budget para sa taong 2026. Ayon kay Pangulong Marcos, magiging mas maingat, maayos at responsable ang pamahalaan sa paggastos ng budget para tiyak na pakikinabangan ng mga Pilipino. Maririnig namin po kayo. Sa national budget ng 2026, malinaw ang direksyon ng inyong pamahalaan. Magiging mas masino, mas responsable kami sa paggastos ng pondo ng bayan. Ang bawat programa at proyekto ay dadaan sa masusing pagsusuri upang masiguro na ito ay may malinaw na benepisyo sa mamamayan, lalo na sa sektor na higit na nangangailangan. Kaugnay naman sa pag-veto ng halos 92.5 billion pesos na Unprogrammed Appropriations o UA ng pambansang budget, sinabi ni Pangulong Marcos na layunin itong matiyak na mahigpit na gagamitin ng pondo alinsunod sa pambansang prioridad. Aniya, gagawing bukas at malinaw ang lahat ng paglalabas ng pondo mula sa UA at ibibigay ang kinakailangang detalye tungkol sa pinagmulan ng pondo at kaukulang layunin nito. We will not allow the unprogrammed appropriations to be misused or treated as a backdoor for discretionary spending. Its utilization is provided with safeguards and is only available when clearly defined triggers and tests are met and will be released only after careful validation. My administration will enforce these safeguards without exception to serve the public interest and to advance our national development goals. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, tiniyak ng Department of Budget and Management o DBM na hindi makakaapekto sa paglago ng ekonomiya ng bansa ang pag-veto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 7 sa 10 line items na nakapaloob sa Unprogrammed Appropriations sa 2026 General Appropriations Act. Paliwanag ni Budget Secretary Rolando Toledo, ito ay dahil hindi naman bahagi sa Program Appropriations ang mga nasabing line item at sa katunayan, wala pa itong pondo sa ngayon. Mapopondohan lamang ito kapag may kinita at extra na pondo ang pamahalaan. Inihayag din ni Toledo na ang pension at gratuity fund para sa military at uniform personnel ay nakapaloob na sa budget ng DILG at DND. Very limited na lang, 3 na nga lang eh. So mean to say, hindi na mangyayari yung nangyari ng nakaraang taon o nakaraang mga unprogrammed appropriations natin. So definitely that will not happen already because as mentioned ba, 3 na lang yung prioritization natin na kailangan, which is very strict na yung ating pag-i-evaluate niyan given, of course, yung limited fiscal space that is available to us.
Budget Secretary Rolando Toledo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang ulat, paggugol sa national budget, titiyaking magagamit ng may integridad at mababantayang mabuti para sa kapakinabangan ng taong bayan. Ayon yan sa Malacanang. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Alvin Baltazar. Inilarawan ni Executive Secretary Ralph Recto na malinis ang nabuong 2026 national budget at gugugulin ito ng may integridad habang babantayang mabuti ang paggasta dito para sa kapakinabangan ng mga Pilipino. Ayon kay Recto, magiging mahigpit ang pagpapatupad sa gagawing paggugol ng higit 6.3 trillion peso budget at titiyakin nilang kung ano ang itinatakda ng batas ay iyon ang matutupad. Naisaan niya nilang makita ng tao kung paano pangalagaan ng pamahalaan ng perang sinikap kitain ng ating mga kababayan at sisiguraduhing magagamit ito ng wasto. Ang 2026 budget, sabi ni Recto, ay simula ng isang taon ng mas maayos at mas makatarungang paggamit ng pondo ng taong bayan na nakikita at nasusubaybayan kung paano gagastusin sa mga proyekto. Panimula pa lang anya ang pagkakalagda ng GAA at ang tunay na pagsubok ay ang implementasyon nito. Pakinggan natin si Executive Secretary Ralph Recto. Through this budget, we want our people to see, not just hear, that this government is careful with their hard-earned money, serious with its promises, and faithful to its duty. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Bago tayo magpatuloy sa ating balitaan, ay makakasama muna natin ang Department of Social Welfare and Development o DSWD dahil atin pong napag-alaman na mayroong 3 proyekto na kanila pong ilulunsad ngayong taong 2026. At kaugnay nito ay makakasama natin muli dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang kanila pong tagapagsalita walang iba kundi si Assistant Secretary Irene Dumlao. Sec Dumlao, welcome po ulit sa Ang Pilipinas Ngayon, si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Steph, magandang tanghali sa iyo. Happy New Year gayon din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Happy New Year din po sa inyo, Asek. Una po naming katanungan sa inyo, ano-ano po ba itong 3 bagong programa na ito at ano po ang kanilang layunin at paano ito makakatulong sa bawat pamilyang Pilipino? Yes, that's correct. Steph, sabi nga ng aming pong butihing Secretary Rex Gatchalian, we're very much excited here in the DSWD dahil may mga bago na naman tayong programa na ilulunsad nitong 2026. Of course, isa dyan ay yung Protect Teen, yung programa natin para sa mga teenage moms. Yung Project Aruga naman o yung program natin para sa mga pamilya na may mga anak po na may kapansanan. At yung Project Safe kung saan sinisiguro natin na nailalayo mula sa mapanganib na activities online yung pong mga kabataan. So ito pong mga programa na ito ay magpo-provide ng comprehensive package of services including of course yung financial assistance. But allow me, Steph, to go over each project. Of course, yung Protect Teen, ito po ay magpo-provide tayo ng psychosocial centered support na matutulong na mag-address ng multifaceted challenges na kinakaharap ng mga adolescent mothers. And of course, matulungan sila na maging produktibong miyembro pa rin ng komunidad, makapagtapos ng kanilang pag-aaral kahit pa po sila ay mga magulang na sa murang edad. So ito pong Protect Teen ay it's actually built upon a social contract with adolescent moms and their families. So ang gagawin po natin dito, magpo-provide tayo ng comprehensive support doon sa magulang, doon sa pamilya, na siya rin tutulong doon sa adolescent mom sa pagpo-perform ng kanyang parental responsibilities habang nina-navigate nga niya yung early parenthood. And at the same time, sinusubukan pa rin na i-achieve
yung kanyang developmental milestones. So dito po, magpo-provide tayo ng livelihood, education, and other referral services aside from the monthly financial assistance that we will be providing. Doon naman sa Project Aruga, ito naman, community-based initiative ito na kung saan susuportahan natin yung mga pamilya na meron pong mga children with disabilities sa pamamagitan ng financial assistance, strengthen case management, and of course, better access to essential services. So dito, magkakaroon tayo ng registry and assessment system para sa mga bata na meron pong mga disabilities. Improve natin yung referral pathways para sa kanilang kalusugan, edukasyon, and even yung mga livelihood services sa kanila para, alam mo yun, Steph, mabigyan ng mga magulang ng tamang suporta yung pong kanilang mga anak na may kapansanan. And of course, yung sinasabi natin na Project Safe, na kung saan nga po, meron tayong mga isasagawa ng mga mekanismo para maging matulungan natin yung mga victims of online sexual abuse or exploitation of children. So dito, magkakaroon tayo ng capacity building activities and technical assistance sa mga local government units para po matulungan yung mga victim survivors ng pasaik at gayon din yung kanilang pong mga magulang. So dito, meron din tayong financial assistance, but of course, merong mahalaga dito ay yung aside from the financial assistance, ay yung din tulong para sa edukasyon and yung psychosocial interventions. At dahil na isa-isa nyo na po yung kada programa, matanong ko na lamang po din, no, ASEC, paano po makikipagtulungan ang Department of Social Welfare and Development sa mga local government units at sa mga NGOs para matiyak po na maaabot ang mga target na benepisyaryo ng mga bagong programa na ito? Well, gaya na nabanggit ko kanina, Steph, yung pong mga programa na nabanggit ay may component ng technical assistance and capacity building activities. Kasi rin-recognize ng DSWD na malaki ang magiging partisipasyon ng mga local government units, particularly yung mga local social welfare development officers sa pagpapatupad ng programa na ito, because we need multidisciplinary teams na binubuo ng hindi lamang po DSWD but gayon din po ng mga local government units, especially na alam naman natin at the local level meron tayong mga tinatawag na Council for the Protection of Children, Barangay Council for the Protection of Children, na kung saan yung mga community leaders and volunteers play integral role also in the protection of children and promoting their best interest. So, mahalaga na meron din tayong mga partners from non-government organizations and yung din ibang ahensya ng ating pamahalaan para maging maayos yung koordinasyon, collaboration, and makapag-provide nga tayo ng comprehensive, complementary, and sustained service delivery. At ano po yung mga mekanismo ng monitoring at evaluation? Although ilulunsad pa lamang po itong mga programa na ito, pero gusto din po namin malaman yung monitoring and evaluation mechanisms para doon sa pagsubaybay sa progreso at magiging impact ng tatlong programang ito. Yes, mahalaga din po sa DSWD yung monitoring and evaluation kasi dito natin makikita how our clients or our beneficiaries will progress from the interventions that we are providing. Kaya halimbawa for Project Safe and Project Aruga, yung ating mga social workers, yung ating mga case managers ay of course magsasagawa ng regular na home visitations para ma-record o maitala yung progress ng kanila pong client, and of course yung social case management report na ipiniprepare para rin magkaroon ng basis for follow-through interventions. So yan ay bahagi ng ating pong programa. And of course, para naman doon sa ating Protect Team, meron din po iyang mga nakatutok ng mga case managers, may mga home visitations din na isasagawa
But at the same time, meron din tayong bubuin na adolescent mother information system kung saan dito natin makikita yung pong ating mga program beneficiaries, and makikita rin natin yung kanilang compliance doon sa mga giving conditions ng program. Kasi yung mga teenage moms, kinakailangan i-consider rin na yung kanilang pong mga anak, lalong-lalo na kapag 2 years old pababa, ay dapat mag-avail ng mga first 1,000 day health services. And of course, dapat sila din ay regular na nag-a-attend din ng mga sessions na isasagawa para matiyak na sila ay nagpapatuloy sa kanila pong pag-aaral, doon din sa kanilang nag-move forward din o nag-a-advance din yung kanila pong mga livelihood interventions. And at the same time, nakikita natin na nailalayo rin sila sa mga behavior that led them to becoming teenage moms. So, definitely, Steph, merong mga monitoring and evaluation mechanisms embedded po dito sa mga programa na nabanggit ko. Siguro ito na lamang po, ASEC, ano naman po ang inyong mensahe sa ating publiko, lalong-lalo na kung paano sila maaaring kumbaga makabenepisyo o paano sila maaaring makipag-ugnayan sa DSWD kung kailangan nila ng tulong under these new programs? Well, of course, lagi po nating sinasabi na tamang tulong sa tamang impormasyon. So kung meron po kayong mga impormasyon na nais pang malaman hinggil sa mga programs and services na ipinapatupad po ng DSWD at ipapatupad pa po for 2026, bisitahin lamang po ang official Facebook page ng aming pong tanggapan. That's at DSWD Serves. May blue check po iyan. Tungo sa aming pong website at www.dswd.gov.ph. Para rin po kayo magtungo sa aming pong mga field offices para po sa karagdagang pangkaalaman hinggil sa mga programa na nabanggit ko kanina. And of course, maaari din po kayo magtungo sa inyo pong mga local social welfare officers dahil kami po ay nakikipag-ugnayan sa inyo pong mga local social welfare officers para po sa mga programa na ipapatupad po ng DSWD. And with that po, maraming salamat po, ASEC, sa pagsama niyo po dito sa programa. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat, Steph, sa pagkakataon na ibinahagi muli sa DSWD. Magandang tanghali. At ating pong nakasama ang ating butihing spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, walang iba kundi si Assistant Secretary Irene Dumlao. Dadako na tayo ulit sa ating balitaan. Sa iba pang mga balita, nanindigan ang Malacanang na pork barrel free ang 2026 national budget. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, na hindi pwedeng makialam ang mga mambabatas sa implementasyon ng pambansang pondo. Siniguro ni Recto na mahigpit din aniyang susundin ang probisyon na nagbabawal sa mga politiko na pumapel sa bigayan ng ayuda o anumang tulong pinansyal. Umapela rin si Recto sa mga may duda na mawawala ang patronage politics sa ilalim ng 2026 national budget. Tingin namin, pork barrel free. Dahil hindi naman pwede makialam ang legislator pagdating ng executing the budget at purely executive function na yan pagdating ng execution of the budget. Executive Secretary Ralph Recto. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, government spending ngayong 2026 mananatiling matatag sa kabila ng malaking tapyas sa flood control budget. Ayon yan sa pamahalaan. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan.
Siniguro ng pamahalaan na magpapatuloy ang paglago na ekonomiya ng Pilipinas ngayong 2026 kahit pa tinapyasan ng pondo ang flood control project sa bansa para sa taong ito. Kung matatandaan kasi, ang government spending o paggastos ng gobyerno kada taon ay isa sa mga pangunahing factor na nagtutulak sa pag-usad ng ekonomiya ng bansa. Sa press briefing sa Malacanang, ipinaliwanag ni DepDev Secretary Arsenia Balisacan na nitong mga nakalipas na taon, tinatayang nasa 3/4 ng GDP ng bansa ay bunga ng consumption spending. Base anya sa kanilang pag-aaral, mananatili ang consumption spending na ito na susuportahan ng employment, growth at remittances. Sa susunod na taon naman, inaasahan na ang rebound sa consumer confidence sa bansa na magre-resulta sa paglakas ng consumption spending. Sabi ng kalihim, ang 2026 budget nakikitang susuporta sa 5% hanggang 6% growth sa ekonomiya ng Pilipinas. Susundan naman ito ng 5.5% hanggang 6.5% growth para sa taong 2027 at 6% to 7% growth para sa 2028. Kaugnay nito, nilinaw ng DBM na hindi ganap na inalisan ng pondo ang flood control projects para sa 2026. Mayroon pa rin anyang inilaan na 15.7 billion pesos sa ilalim ng foreign assisted project para sa pagpapatuloy ng mga kontratang dapat sundin ng Pilipinas. Mayroon pa rin tayong budget for flood control but specific for the foreign assisted project only. That's around 15.7 billion. Because meron na tayong mga kontrata na dapat sundin at dapat ma-implement yung project according to the plan as far as the project is concerned. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Department of Education o DepEd, tiwalang magiging maganda ang 2026 sa sektor ng edukasyon matapos makakuha ng malaking bahagi ng pambansang pondo. Narito si J. Mart Gagala para sa balita. Nagpasalamat ang Department of Education kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang buong suporta sa sektor ng edukasyon. Ito'y makaraan lagdaan ng Pangulo ang 2026 General Appropriations Act kung saan pinakamalaking bahagi ng pondo ay napunta sa edukasyon. Para kay Education Secretary Sani Angara, magiging maganda ang pasok ng 2026 para sa nasa sektor ng edukasyon sa bansa. Sa mahigit 6.7 trillion pesos na inaprubahang pondo, mahigit 1 trillion pesos dito ang napunta sa sektor. Kauna-unahan ito para sa Pilipinas na maabot ang benchmark para sa education spending na itinakda ng UNESCO. Dahil dito sinabi ni Angara na mas magiging epektibo at mararamdaman ang mga reforma para sa taong ito. Kabilang na riyan ang pagtatayo at pagsasaayos sa mga silid-aralan, pagtitiyak ng isang matatag na internet connectivity at pagbibigay benepisyo sa mga guro, gayon din ang pagpapalawak ng school-based feeding program para sa mga mag-aaral at pagtitiyak ng kalusugan ng mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, masaya at kontento si Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa pinirmahang 2026 national budget ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahit pa na-veto ang 92.5 billion pesos mula sa unprogrammed appropriations. Ayon kay Lacson, 150.9 billion pesos ang napanatili sa unprogrammed appropriations sa ilalim ng pinirmahang 2026 General Appropriations Act o GAA ni Pangulong Marcos. Ito ay mula sa 243 billion pesos na UA sa pinal na bersyon ng 2026 budget bill na isinumite ng Kongreso. Pagdadetalye ni Lacson, sa mga natira sa unprogrammed funds, 97.3 billion pesos ang para sa Government Counterpart Fund for Foreign Assisted Projects of FAP, 3.6 billion pesos para sa Programs Risk Management at 50 billion pesos para sa AFP Modernization Program. Ang iba pang item aniya sa ilalim ng UA ay na-veto ng Pangulo. Pinaliwanag din ng senador na ang UA ay mga non-cash items na pwedeng magamit lamang kung may excess o sobrang tax revenue collection ang gobyerno, may kasamang revenue measure o kung may aprobadong loan. Tanging ang Pangulo rin ang pwedeng mag-aproba ng paggamit ng
o paggamit ng unprogrammed appropriations para dagdagan ng pondo ng mga item na nasa ilalim ng program appropriations o regular budget. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, nilinaw naman ni Senador Sherwin Gatchalian na bago pa man lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2026 national budget ay inalis na ng Senado sa kanilang bersyon ng 2026 budget bill ang 80 billion pesos na alokasyon sa SAGIP program sa ilalim ng Unprogrammed Appropriations o UA. Isa kasi ito sa mga items sa 2026 national budget na vinito ng Pangulo. Pinaliwanag ni Gatchalian na maraming components ang UA at ang SAGIP ay isa sa mga natukoy na posibleng pinagmulan ng katiwalian. Aniya, sa mga nagdaang taon, ang mga lump sum funds para sa mga proyekto gaya ng flood control projects ay inilalagay sa ilalim ng SAGIP kaya inalis na ito ng Senado. Dagdag pa ng Senate Finance Chief, walang direktang na-veto sa program appropriations ng 2026 budget. Sa katunayan, 5 aniya sa 7 item na na-veto sa ilalim ng unprogrammed appropriations ay orihinal na bahagi ng National Expenditure Program o NEP o mismong panukalang budget mula sa Malacanang na kalaunay nirepaso at pinino lang ng Kongreso. Nilinaw din ng senador ang issue ukol sa race program na nakapaloob sa UA. Ayon kay Gatchalian, ang nasabing programa ay para lang sa book entry purposes at hindi nangangahulugan ng aktwal na paglalabas ng pondo. Katulad aniya ito ng CARS program na isang non-cash item na nagbibigay lamang ng legal na batayan para sa DTI-BOI na mag-issue ng tax payment certificates at wala aniyang aktwal na pondong inilalabas dito. Sa huli, tiniyak ni Gatchalian na patuloy na babantayan ng Senado ang implementasyon ng 2026 national budget at makipag-ugnayan sa ehekutibo para masiguro ang tamang paggamit ng pondo ng bayan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, mga senador tiniyak ang pagbabantay sa implementasyon ng 2026 national budget. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Tiniyak ng mga senador na masusi nilang babantayan ang pagpapatupad ng 2026 national budget. Ayon kay Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian, patuloy silang makikipag-ugnayan sa ehekutibo tungkol sa implementasyon ng budget. Binigyang din naman ni Senador Erwin Tulfo na ang pagkakalagda ng 2026 budget ay hudyat ng pagsisimula naman ng tungkulin nila sa Kongreso na oversight o bantayan ang paggamit ng pondo. Giniit ni Tulfo na babantayan nila kung paano isa sa katuparan ang bawat proyekto para wala nang maiwang hindi tapos o substandard ng mga proyekto sa hinaharap. Anya, ito pa lang ang simula ng isang tunay na reforma sa pamahalaan. Samantalang nanawagan naman si Senador Bam Aquino sa lahat, maging sa publiko, na mahigpit na bantayan ang paggamit ng 2026 budget para masigurong hindi ito magagamit sa korupsyon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, gobyerno nakalikom ng umaabot sa 34.2 billion pesos mula sa Treasury Bills Auction na siyang gagamitin para mapondohan ang mga programa nito ngayong taon. Ang kabuuan, ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Nakalikom ang Administrasyong Marcos Jr. ng 54.2 billion pesos sa gitna ng pag-iingat ng merkado bunsod ng pag-atake ng Estados Unidos laban sa bansang Venezuela. Mas mataas ito sa planong 27 billion pesos na loan target ng Bureau of Treasury sa unang working day ng taong 2026. Sa pinakahuling Treasury Bill o T-Bill auction na isinagawa ng BTR nitong Lunes, lumampas sa target ang nakalap na pondo ng pamahalaan
matapos umabot sa 108.1 billion pesos. Ang kabuang mga bid mahigit na 4 na beses ng inialok na halaga ng mga debt paper. Mas mataas ito kumpara sa 87.5 billion tenders na naitala sa nakaraang T-bill auction noong December 15, 2025. Mas pinipili ng Pilipinas ang lokal na pangungutang sa pamamagitan ng T-bills at T-bonds kaysa sa paghiram mula sa ibang bansa. Layo ng estratehiyang ito na samantalahin ang sapat na pondo ng mga lokal na bangko at nagpapautang habang binabawasan ng panganib at pabago-bagong galaw ng foreign exchange. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Albay Solon, hinimok ang DBM at DOH na maglabas ng pinasimpleng guidelines para sa pagbabayad ng COVID-HEA. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Hinimok ni Albay 3rd District Representative Adrian Salceda ang DBM at DOH na maglabas ng pinasimpleng guidelines para sa pagbabayad ng Health Emergency Allowance o HEA ng mga health worker noong COVID-19 pandemic. Kasunod dito ng paglagda ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2026 General Appropriations Act na naglalaan ng 6.77 billion pesos para sa Public Health Emergency Benefits and Allowances o FEBA. Ayon kay Salceda, matagal na naghihintay mga frontliner at dapat nang pabilisin ang proseso ng pag-release sa kanilang benepisyo. Mungkahi niya ang affidavit-based system kung saan magsusumite na lamang ng sinumpaang salaysay ang mga health worker bilang patunay ng kanilang serbisyo at pagiging kwalipikado. Marami anya kasing claim ang nananatiling pending dahil sa kakulangan o inconsistency ng mga dokumento ng ilang health facility. Sa ilalim ng panukala, maaaring magbayad agad ang DBM habang nagsasagawa na post-audit ang Commission on Audit. Diin ni Salceda na utang ng gobyerno sa mga frontliner ang HEA at nararapat lamang na matanggap nila ito ng mabilis at buo. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, nakapagtala ng zero casualty ang Eastern Visayas sa gitna ng epekto ng shear line sa rehiyon. Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Office of Civil Defense o OCD Region 8 OIC Ray Gozon na naapektuhan ang 32 local government units sa Eastern Visayas dahil sa walang tigil na pag-ulan sa rehiyon simula pa noong linggo. Gayunpaman, wala aniyang naitalang nasawi batay sa kanilang monitoring. Samantala, aabot sa 71 mga bayan sa Rehiyon 8 ang nawalan ng supply ng kuryente habang nakansela naman ang biyahe ng mga barko sa 7 mga pantalan. Nagpasalamat tayo dito sa region dahil wala po tayo naitalang casualties. Pero meron po tayong na-monitor na 71 areas na nagkaroon ng power outage. Alright. And 7 seaports po ang nagkaroon ng suspension ng pagbibiyahe. So, kasama na po dito ang ports coming from Western Leyte, Southern Leyte, Northern Samar, and Eastern Samar. Si OCD Region 8 OIC Ray Gozon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, daang-daang pamilya na ang naapektuhan ng walang tigil na pag-ulan sa Eastern Visayas dahil sa epekto ng shear line. Batay sa January 6 monitoring ng OCD Region 8, umabot sa 218 families na paunang inilikas habang 32 LGU sa rehiyon ang apektado ng shear line na may bilang na 9,033 families o 70,875 individuals. Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni OCD Region 8 OIC Ray Gozon na nakapaghatid sila ng humanitarian assistance na aabot sa mahigit 5 milyong piso.
Nakapaghatid na rin ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 9,688 food and non-food packs sa mga apektadong pamilya o individual. In terms naman po doon sa humanitarian assistance and disaster response, ang atin pong naibigay na assistance sa mga affected families ay umabot po sa halagang 5,323,556 as of 0600 January 6 na umaga. So for DSWD, nakapamigay po sila ng 9,688 food and non-food items. CD Region 8 OIC Ray Gozon. Samantala, patuloy ang real-time monitoring ng OCD Region 8 sa mga probinsya. Ito ay sa pamagitan ng binuong Virtual Emergency Operations Center. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pagbibigay ng serbisyo publiko ng Migrant Workers Office o MWO sa Seoul, South Korea sa ating mga kababayan na maituturing na in distress. Ibinahagi ni MWO Seoul Labor Attaché Attorney Rosemary Duques sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service na meron silang mga hinahawakan na kaso kung saan ang MWO ang kumukuha ng retainer o law firm. Kaugnay nito, ani Attorney Duques ay nagagamit ang agarang kalinga at saklolo para sa mga OFW na nangangailangan o action fund upang makakuha ang mga Pilipinong in distress ng sarili nilang legal retainer. Doon po sa ating action fund ay pwede natin silang bigyan ng tulong para maka-avail po ng legal retainer. So, meron po tayong kinukuhang abogado from Korea. Siyempre, sila po yung expert at hindi naman tayo pwedeng mag-practice dito. So, may law firm po who will represent them during the investigation as well as during the trial of the case. Samantala, ibinahagi rin ni Attorney Duques na mayroon ding shelter ang MWO sa Seoul kung saan maaaring maikanlong pansamantala ang mga Pilipinong in distress. Aniya, mayroon ding mga shelter ang Filipino community sa South Korea na inilarawan ni Attorney Duques bilang aktibo. Meron po tayong shelter dito sa ating Migrant Workers Office at ang maganda po dito sa Korea ay active po ang ating mga Filipino community rin po. Meron din po sila mga shelter, meron din po mga faith-based organization na tumatangkilik po or tumutulong sa ating mga kababayan na may mga problema. Si MWO Seoul Labor Attaché, Attorney Rosemary Duques. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugsol ng ating regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa Luzon. 550 magsasaka sa lalawigan ng Ilocos Norte tumanggap ng mga alagang hayop. Ang kawang-ulat ihahatid sa atin ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Kageddan iti paragkasangay ni Governor Cecilia Araneta Marcos na ikan dagiti mannalon iti dingwen akalding piyekken Burias babenti programa ti Department of Agriculture. Imabot iti 550 a mannalon manipod iti nagdudu mga ili ken dito syudad ti Lawag dagiti nakaawat sekon ti Provincial Agriculture Office. Sangagasot a mannalon ti imawat iti kalding. Sangagasot 30 at tagapasukin ti imawat iti Burias ken talugasot 20 at tagalawag city iti imawat ti piyek. Segon na ni Governor Marcos anang idaulo iti nasong aktibidad malaksid ka dagiti taraken ket addapay dagiti feeds nga inyawid dagiti benepisyaryo iti programa. Nagyaman pay ni Governor Marcos iti panangkablaaw ken kuana dagiti benepisyaryo iti paragkasakay na idikalman. Namuan nga agbalor iti nasurok 4 milyon na pesos dagiti naited adingwen. Iti aktibidad ket naisaguday iti kalikagom ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Amaadaan ti pagsapulan dagiti mannalon malaksid iti paragmula ti pagay mais ken high value commercial crops. Mula Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo. Frontline enforcer sa lalawigan ng La Union pinagkalooban ng hands-on training para sa wildlife protection. Narito si Albert Kawile para sa balita. Dakil tinagunod ti lokal a panagreget amang salaknib iti atap nga ayop iti La Union gapot tanang isayang ka ti gobyerno provincial idua nga aldaw a wildlife enforcement officers training. Ti kanwat ket naipamaysay ti panangpabileg iti kapasidad dagiti frontline personnel tapno masalakniban dagiti atap nga ayop ti Pilipinas ken matarawidwidan dagiti natural agamang bayat a mapasaya ti koordinasyon ti balasyo dagiti unit ti gobyerno ken dagiti partner agencies. Dagiti team mabuno ket pakiramanan dagiti environmental management coordinators manipod kadagiti munisipyo ken syudad kastamad dagiti technical staff manipod the Environment and Natural Resources Office ti Gobyerno Provincial, Disaster Risk Reduction and Management Office ken Provincial Veterinarians Office. Indauluan dagiti eksperto manipod ti DNR Region 1 ken Penro La Union dagiti sesyon anang saklaw iti panakabigbig ken natalged a panangtaming kadagiti kita ti atap nga ayop ana isang sangayan ti panangipaganatget kadagiti pawikan ti baybay ken kadagiti umakakar at tumatayab. Karaman pa iti panagsanay ti panakaripaso ti Republic Act 9147 uno ti Wildlife Resources Conservation Protection Act amang detalye kadagiti maiparit nga aktibidad dusa ken pamayan para iti panangsiguro ti wildlife permit. Ipaganatgat ti aktibidad ti panagkumit ti gobyerno provincial amang pabileg kadagiti enforcers ken mangpapigsa kadagiti lokal nga adang tapno malabanan ti illegal a wildlife trade ken habitat laws. Manipod RP Ago, Albert Kawile para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Albert Kawile mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Nawawalang mangingisda sa Borongan City, nakauwi na ng ligtas. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Penelope Pomida mula sa Borongan. Talwas nga nakauli alas 4 kulup Enero 4 haira barangay ang nawawara nga para panagat nga Demosthenes Pimentel Sr. 53 anyos, residente in barangay Sabang North, Borongan City. Sumalainihan impormasyon aging padangat Radyo Pilipinas Borongan ni Grace Basada Mingote, Traffic Division Chief and LG Borongan, ug kabarangay ni Pimentel. Sigun kan Mingote, nagsumat himano Demosthenes alias Butchok
nga nakahigutirahin payaw han gabian Enero 3 upudan niya sa pangakaupdanan hapangisda kundi nautod an pisi rason nga nagkabulaghira han iya upod nga amo an una nga nakauli dugang paniya nakadamo iyan kahibangi samtang ti pauli tungodhan padayon nga pagdagkaan balud nga naging hinungdanhin mahinay nga padalagan han pump boat igin paangbit pa ni Mano Botsyok nga ginpupusaan hindag nga balud an iya sakayan napupunuin hin tubig nga naduroy pa nga nagkaproblema iya makina iginaanod pa kuno hiya ti pakadto may dolong antes siya nga taluwas nga nakauli. Tikang Dida Syudad han Borongan inihi Penelope Pumida para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Penelope Pumida mula sa Borongan. Puntahan naman natin ang Sogod. LGU ng San Francisco, Southern Leyte, nagbigay ng educational assistance sa mga napiling estudyante. Ang kabuong ulat ihatid sa atin ni Gemma Destriza Narit. Gipahigayon sa LGU San Francisco ang unang opisyal nga kalihukan sa tuig pinaagi sa pagpanghatag og educational assistance sa mga napiling estudyante sa kolehiyo gikan sa nagkalain-laing barangay sa lungsod. Ang mga programa nagtumong sa pagtabang sa mga kabatanunan sa ilang gastuhanan sa eskwelahan ug ang pagdasig kanila nga magpadadyon og makahuman sa ilang pagtuon. Sumala sa lokal nga pangagamhanan sa pagpanguna ni Mayor Jason Ortizo, padadyon og lig-on ang commitment sa LGU San Francisco sa paghatag og tibuok nga suporta sa edukasyon ilabi na sa mga kabatanunan nga giilang isip paglaom sa komunidad. Ang educational assistance usa sa mga programa nga nagpakita sa tinguha sa lokal nga pangagamhanan nga mapalambo ang kalidad sa edukasyon o mapagaan ang kabugaton sa finansyal nga kahintang sa mga pamilya. Gilauman nga pinaagi niini nga tabang makahuman ang mga beneficiaryo sa ilang pag-eskwela nga may dakong kalampusan ug makabot ang ilang gitinguha nga kaugmaon alang sa ilang kaugalingon ug ingon man sa ilang pamilya. Ang LGU San Francisco nagpahayag usab sa padadyon nila nga pagtabang o sa uban pang mga programa sa mosunod nga mga buwan isip suporta sa edukasyon o kaadyuhan sa mga kabataan. Balita gikan sa LGU San Francisco, Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza Narit, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Gemma Destriza Narit. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Masiglang pagsalubong sa bagong taon, ipinadama ng DSWD Field Office 10 Reception and Study Center for Children o RSCC sa mga bata sa pamamagitan ng mga espesyal na gawain na nagpasilaw ng ngiti at nagpuno ng ligaya sa kanilang mga puso. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Feza Aureliana Uwano mula sa Cagayan de Oro. Gipasigarbo og malipayon nga gisaulog sa Department of Social Welfare and Development Field Office 10, Reception and Study Center for Children ang pag-abot sa tuig 2026, pinaagi sa lain-laing kalipayan og mahinungdanon nga kalihukan alang sa ilang mga bata nga kliyente. Ang kalihukan nagpadayon pinaagi sa lain-laing kalihukan sama sa magic show, bubble show, masaligan nga mga pagkaon, mga dula nga makalingaw ug usa ka talent show. Ang katuyuan sa mga kalihukan mao ang paghatag og kalipay og positibo na kasinatian sa mga bata samtang magsugod sila sa bag-ong tuig. Ang Reception and Study Center for Children usa ka institusyon nga naghatag sa temporaryong pag-atiman, proteksyon ug rehabilitasyon sa mga bata nga nag-edad og 0 to 6 years old nga gibilin, gipabayaan o giabuso nga gilauman nga maapil sa adoption, foster care o mabalik ang ilang pamilya pinaagi sa reintegration. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kinasata sa Aureliana Uwano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Feza Aureliana Uwano mula sa Cagayan de Oro. Dadako naman tayo sa Zamboanga.
mahigit 200 mga benepisyaryo ng Tupad Program nakatanggap ng sahod sa isinagawang payout sa Dapitan City. Ang detalye ihahatid sa atin ni Bless Eboyan Lamar. Gipahigayon ang tulong panghanap buhay para sa ating displaced disadvantaged workers o Tupad Program payout sa Dapitan City nga gipanguluhan sa Department of Labor and Employment o DOLE uban sa kagamahanang lokal sa Dapitan. Nanguna si Dapitan City Mayor Evelyn Uy sa pagpanghatag sa payout alang sa 216 ka benepisyaryo sa Tupad Program isip pagsugod sa tuig 2026. Gihimo ang payout dito sa ground floor sa Dapitan City Government Center o City Hall ug ang mga benepisyaryo nagikan sa 50 ka barangay sa Dapitan City nga kadaghanan mga displaced o disadvantaged workers lakip na ang naapektuhan sa kalisod, kalamidad ug pandemya. Ang matag benepisyaryo nakatrabaho sulod sa napulo ka adlaw ug nakadawat og 4,140 pesos isip sweldo alang sa ilang nahimong trabaho. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Eboyan Lamar para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Bless Eboyan Lamar mula sa Zamboanga. Puntahan naman natin ang Iligan. Lokal na pamahalaan ng Lanao del Sur ipinamahagi ang assistive devices at iba pang suporta para sa mga persons with disabilities o PWDs. Narito si Alvidad Bashir para sa balita. Magato sa 50 kumabang sa tanong si Sagyang kay sector persons with disabilities anta ka sumabang sa tanuan na Haidian na miya makakwasiran sa PT Barangan ng mga assistive devices agupad pa ng mga ugo pa makapupon sa Provincial Government of Lanao del Sur asidin na miya kaukit si Sagyang kay Imambo Opisina Provincial Health Office apaguluan na nagyang kayabang sa tanwa si Dr. Princess Ilham A. Sakar. Si Sagyang Kotoa activity ay na din para ko distribution of assistive devices for persons with disabilities si Sagyang kay niya kapiragawin na inpadiran nung pa nagyang ko mental health and psychosocial support. Aya din na malaming gulimano nagyang ko mental health focal person. Agyang kay ingid din wala no del Sur si Miss Johanna B. Mangadang. Pad ko mga beneficiaries agyang kay mental health and psychosocial support na sa mga PWDs, sa mga internally displaced persons, anta ka IDP sa gupidpan ang mga sector si sagyang kaiya inged teno. Malami emphasize ro nagyong kutuwa self-care, stress management, ag psychosocial well-being. Si Sagyang ko tayo inibigay mambo a joint message agyang kay kapapantagan na gobernador tano si Lanao del Sur si Governor Dr. Mamintal Bombe Talonto Jr. agyang kay head PHOLGU si Dr. Sakar na in-emphasize sira nagyong kotoa inipam gaya mga assistive devices sa gupad pa na mga gigimo o mga bangsatan na PWDs na ipuguguputo si Sagyang kota mapya kapagintawiran si Sagyang kay inged teno. Isa ini ko mga makapupon si Sagyang kay inged Iligan City sa si Alvidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Alvidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, amin pong ihahatid sa inyo ang segmentong Balitang Negosyo at kalakalan makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Naglabas ng pahayag ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP kaugnay ng kasunduan nito sa AMA Rural Bank of Mandaluyong Incorporated o AMA Bank bilang hakbang upang maprotektahan ang interes ng mga depositor at kliyente ng naturang bangko. Matatandaan na noong November ng taong 2019, ipinasara ng Monetary Board ang AMA Bank at isinailalim ito sa pangasiwa ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC dahil sa iba't ibang paglabag. Gayunpaman, sa isang resolusyon na inilabas noong Marso ng taong 2023 na pagpasyahan ng Korte Suprema na ang utos ng Monetary Board na ipasara at i-liquidate ang AMA Bank ay walang sapat na batayan at hindi umano naayon sa mga dahilan na itinatakda ng batas. Sa statement ng Bangko Sentral, ganap at mapayapang naresolba ng BSP at AMA Bank ang lahat ng kanilang hindi pagkakaunawaan at nagkasundo na pumasok sa isang kompromisong kasunduan. Layunin ng hakbang na ito na tiyakin ang kapakanan ng mga depositor, creditors at iba pang kliyente ng AMA Bank. Pinapayuhan ang mga depositor, creditors at iba pang kliyente ng AMA Bank na direktang magsumite ng kanilang mga claim para sa bayad at idulog ang lahat ng kanilang katanungan sa mismong naturang bangko. Dagdag negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, kinansela ng Securities and Exchange Commission o SEC ang Certificate of Incorporation ng Seek Explore Sports Association Incorporated matapos itong mag-alok ng securities sa publiko ng walang pahintulot mula sa komisyon. Ipinagutos ng SEC Enforcement and Investor Protection Department o EIPD ang pagkansela ng corporate registration ng Seek Explore dahil sa paglabag sa Section 44 ng Republic Act No. 11232 o Revised Corporation Code of the Philippines. Bukod dito, inatasan din ang Seek Explore na magbayad ng administratibong multa na nagkakahalaga ng 1 milyong piso. Ayon sa Section 44 ng Revised Corporation Code, ipinagbabawal sa mga korporasyon ang paggamit o pag-exercise ng mga kapangyarihang hindi ipinagkakaloob ng batas o ng kanilang Articles of Incorporation maliban na lamang kung ito ay kinakailangan o kaugnay sa kanilang pinahihintulutang gawain. Samantala, sa ilalim ng Section 8.1 ng Securities Regulation Code, bawal ang pagbebenta, pag-aalok o pamahagi ng securities ng walang rehistradong pahayag na inaprubahan ng SEC. Batay sa Articles of Incorporation nito, ang Seek Explore ay pangunahing nakatuon sa pagpapatupad ng mga programang naglalayong mapabuti ang kalusugan, edukasyon at productivity ng mga komunidad, pati na rin ang pagtanggap ng pinansyal o material na donasyon, pagtataguyod ng mga programang pangkabuhayan at pagsasagawa ng mga outreach program. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, inaasahan ng Makati Business Club o MBC ang mas positibong takbo ng negosyo sa Pilipinas ngayong taon sa kabila ng mga isyong kinaharap ng pamahalaan kaugnay na umano'y katibalian sa ilang programang pang-infrastruktura. Sa isang panayam, sinabi ni MBC Executive Director Rafael Ongpin na nananatiling matatag ang mga pangunahing macroeconomic indicator ng bansa mula noong nakaraang taon. Kabilang dito ang mababang inflation at malakas na paglago ng Gross Domestic Product o GDP na naitala bago pa man lumitaw ang kontrobersiya kaugnay ng mga proyekto sa flood control. Dagdag pa ni Ongpin, umaasa ang grupo na magiging mas agresibo ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga patakarang pang-ekonomiya ngayong taon upang mapanatili ang kumpiyansa ng negosyo at mapabilis ang pagbangon ng ekonomiya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa pagtatapos ng ating segmento, narito ang palitan ng salapi ngayong araw, Enero 6, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ang US dollar ay katumbas ng 58 pesos and 96 centavos, habang ang Japanese yen naman ay 38 centavos. Ang Singaporean dollar naman ay 45 pesos and 98 centavos, habang 4 centavos naman ang South Korean won. Ang Chinese yuan naman ay nagkakahalaga ng 8 pesos and 44 centavos, habang ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos and 57 centavos. Ang British pound naman ay 79 pesos and 84 centavos, habang ang euro ay katumbas naman ng 69 pesos and 12 centavos. Ang Canadian dollar naman ay nagkakahalaga ng 42 pesos and 82 centavos, habang ang Saudi Arabian Riyal naman ay nagkakahalaga ng 15 pesos and 73 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pa simpleng biro lang, ay may kaparusahan, multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Nakatanggap muli ng pandaigdigang pagkilala si Manny Pacquiao matapos igawad sa kanya ang Global Outstanding Sporting Career Award sa unang World Sports Summit na ginanap sa Dubai, United Arab Emirates. Kabilang ang 47 anyos na si Pacquiao sa mga pinarangalan kasama ang ilang pinakamalalaking pangalan sa sports, kabilang si tennis star na si Novak Djokovic, MMA champion Khabib Nurmagomedov, football legend Ronald Nazario at NBA great Tony Parker. Iprinesenta ang mga parangal sa harap ng mga kilalang personalidad at leader ng pagdaigdigang sports community. Tinanggap ni Pacquiao ang tropeo mula kay Sheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ikalawang deputy ruler ng Dubai at pangulo ng UAE Olympic Committee at Gulf Youth Games. Binigyan din ng mga organizer ang kanyang kahusayan sa loob ng ring at ang kanyang malawak na gawaing makatao sa Pilipinas at sa ibang bansa. Ayon kay Dubai Crown Prince Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, pinatutunayan ng parangal na ang disiplina at puso ng isang atleta tulad ni Pacquiao ay kayang magbigay inspirasyon sa buong mundo. Inialin ni Pacquiao ang parangal sa lahat ng nangangarap ng mas magandang kinabukasan. Anya, sa boxing ay lumalaban gamit ang kamao, ngunit sa buhay, dapat lumaban gamit ang puso upang magkaisa ang mga tao. Pinuri rin niya ang Dubai bilang lungsod na nagpapakita ng anumang pangarap ay posible. May temang Uniting the World Through Sport, layunin ng summit na hikayatin ang mga kabataan sa pamamagitan ng mga nangungunang atleta at eksperto sa industriya. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Ginulat ni na Filipina tennis star Alex Ayala at American partner Eva Jovic sa ASB Classic matapos talunin ang mga veteranong sina Venus Williams at Elina Svitolina 7-6 at 6-1 sa kanilang opening round doubles match sa Auckland, New Zealand. Hindi seeded ngunit matatag, nalusutan ni na Ayala at Jovic ang dikitang first set bago dominahin ang second set para tapusin ang laban sa loob ng 1 oras at 29 na minuto. Bagamat wildcard entries, bit-bit nila Williams at Svitolina ang malawak na karanasan. Si Williams ay may 14 na Grand Slam doubles titles habang si Svitolina ay may 2 doubles crowns. Lumabas ang kanilang karanasan sa unang set nang bumawi sila mula 0-2 at umarangkada ng 4 na sunod na games para sa 4-2 lead. Ngunit hindi nagpatalo sina Ayala at Jovic na nagpilit ng tiebreak at nagbaliktad mula 5-6 para maagaw ang set. Sa ikalawang set, tuloy-tuloy ang kanilang pag-arangkada, agad kumamada ng 4-1 at hindi na lumingon pa. Sa panalo, papasok sila sa quarterfinals at hihintayin ang mananalo sa pagitan ni na Asia Mohammed at Erin Rotliff at Jessica Malikova at Renata Zarazua. Bago bumalik sa doubles, tututok muna si Ayala sa singles kung saan makakaharap niya si Donna Vekic, 2 beses ng Grand Slam quarterfinalist sa Martes ng hapon. Ito ang unang torneo ni Ayala ngayong season at magsisilbing paghahanda para sa kanyang Australian Open main draw debut. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mananatiling malapit sa Gilas Pilipinas program si Benny Boatwright matapos makahanap ng bagong koponan sa Korean Basketball League o KBL. Pumirma ang naturalization candidate sa Daegu Kogas Pegasus ilang araw matapos siyang pakawalan ng Taipei Fubon Braves sa Taiwan. Nagsimulang umusad ang kanyang naturalization noong Nobyembre nang dumalo siya sa pagdinig sa Kongreso kasama sina Malik Diouf na inaasang magiging bahagi ng Gilas 3-on-3 pool at Elizabeth Means para sa Gilas Women. Nagkaroon ng pangamba ng biglaang tapusin ng Fubon Braves ang kanyang kontrata, ang una niyang stint matapos ang mahabang injury layoff. Ayon sa pahayag ng koponan, ang desisyon ay bunga ng maingat na pagsusuri at pag-uusap ng coaching staff. Nag-alala ang ilan na baka bumalik si Boatwright sa Estados Unidos at lumayo sa Asian basketball scene. Ngunit nawala ang pangamba noong linggo nang i-anunsyo ng Daegu Kogas Pegasus na pumirma siya para sa kasalukuyang KBL season. Nag-debut si Boatwright nitong Lunes kung saan nagtala ito ng 8 puntos sa 87-77 pagkatalo ng Daegu kontra kina Kevin Kiambao at Goyang Sono Sky Gunners. Kasama na niya ngayon ang dating Gilas guard na si SJ Belanghel na nagpapanatili sa kanya sa rehiyon habang hinihintay ang kanyang eligibility para sa posibleng national team call-up. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, patuloy na pinapalakas ng Strong Group Athletics ang kanilang puwersa sa Premier Volleyball League o PVL matapos pirmahan ang mga veteranang sina Remy Palma at Chi Saet. Inanunsyo ng koponan ang pagpasok ni Palma nitong Lunes, isang araw matapos kumpirmahin ang pagkuha kay Saet. Parehong nagmula ang dalawa sa Petrogas Angels. Maglalaro si Palma bilang playing assistant coach na magbibigay hindi lamang ng presensya sa loob ng court, kundi pati na rin ang karagdagang gabay sa coaching staff. Ayon sa Strong Group, handa si Palma na ibahagi ang kanyang karanasan habang patuloy na nangunguna sa laro. Pinuri rin ng koponan si Saet
na inilarawan bilang leader na may karanasan at may kakayahang manatiling kalmado sa matitinding sitwasyon. Tulad ng naunang pagkuha kina Bia General at Royce Tubino, hindi pa tukoy kung saan koponan ilalagay sina Palma at Saet. May 2 affiliate teams ang strong group sa PBL, ang Farm Fresh Foxies at Zeus Coffee Thunderbells, at iaanunsyo pa ang kanilang magiging assignment. Isa itong malaking hakbang sa patuloy na pagbuo ng mas matatag na lineup para sa susunod na season ng kompetisyon sa PBL. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Sabi nga nila, a couple that gossips together stays together. Base sa pag-aaral ng University of California, ang gossip o pagchismis ay naiuugnay sa masaya at magandang samahan ng mga magjowa o mag-asawa. Lumalabas na nagsisilbi itong uri ng emotional bonding at nagpapadagdag sa masayang karanasan ng mga magkarelasyon. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halu, magandang araw sa ating mga chismoso. At chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Trending na sa social media ang impormasyon o chika na posibleng in a relationship itong sina Bini member Joanna Robles at ang rapper na si Skusta Clee matapos mag-repost ni Joanna ng isang lumang mensahe sa kanyang ex account. Kasama ng mensahe, pinag-usapan ng mga netizen ang mga larawan nila ni Skusta o tama ba, Skusta na parehong kuha sa Vietnam. Napansin ng mga netizens ang pagkakapareho ng mga lugar na kanilang pinuntahan tulad ng Temple of Literature at Old Quarter, Hoan Kiem na nagbigay daan sa mga espekulasyon na magkasama sila sa nasabing bansa. Sa gitna ng mga intriga, nagbigay ng pahayag si Joanna sa kanyang ex account na nagpapakita ng pagiging maligaya at kontento sa kanyang buhay anuman ang mga sinasabi ng iba. Ayon sa kanya, hindi siya kailangan magpaliwanag sa mga hindi nakakaalam ng buong kwento at ang Diyos lamang ang nakakakita ng kanyang puso at mga intensyon. Dahil dito maraming netizens ang sumuporta kay Joanna at ipinakita ang kanilang pagkumbinsi na merong ikangay something sa pagitan nila ni Skusta Clee kahit na hindi pa kinukumpirma ng isa sa kanila. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, sa unang pagkakataon ay matapang na inilahad ni Miss International 1979, Melanie Marquez sa isang panayam ang tungkol sa pinagdaanan ng trauma sa buhay, partikular na ang mga pang-aabuso ng kanyang asawa na si Randy Lawyer. Ibinahagi ni Melanie na ilang beses siyang sinaktan ni Adam, hindi lamang pisikal kundi pati na rin ang mental, verbal at emotional abuse. Inamin niya hindi pa siya nagsasalita tungkol dito dati dahil umaasa pa siya na magbabago ang kanyang asawa, ngunit tiniis niya ang lahat para sa kanilang
pamilya. Ang pinakamatinding karanasan ni Melanie ay noong July 16, 2022. Ang kanyang kaarawan nang siya ay dukutin itong si Randy Adam at dinala sa isang mental hospital matapos niyang magsampa ng kaso laban kay Randy dahil sa pananakit. Ibinahagi niya na inabduct siya laban sa kanyang kalooban at ininjeksyonan at itinapon sa isang mental facility ng walang kaalaman. Ayon kay Melanie, iniiwasan siyang makipag-ugnayan sa ibang tao at hindi siya pinayagang makausap ang mga anak niyang may autism na labis niyang minamahal. Sinabi rin niyang ipinagkalat ang maling impormasyon na siya raw ay nagbabalak na magpakamatay at patayin ang kanyang mga anak. Matapos ang 10 araw sa mental hospital, dinala siya sa isang rehab center kung saan siya ay nanatili ng 8 buwan na hindi alam kung bakit siya nandoon. Ayon sa mga staff sa rehab, wala naman daw siyang problema at ang mga drug test na isinagawa sa kanya ay negative. Sa ngayon, nagpasya si Melanie na mag-file ng divorce at nag-submit na siya ng request sa Bureau of Immigration upang makansela ang visa ni Randy at hindi na ito makabalik sa Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Dito naman tayo kay Rufa Gutierrez dahil balik sa pagiging estudyante ang beauty queen turned actress pero advanced na ang level nito. Kwento ni Rufa sa kanyang Instagram account, magsisimula na siya mag-aral ng master's degree sa kursong Communication Arts sa kanyang alma mater, ang Philippine Women's University. Ibinahagi niyang puno siya ng inspirasyon at sabik na muling mag-aral at pinayuhan ang kanyang followers na huwag matakot mag-restart sa buhay at hindi kailanman naging huli para magsimulang muli. Para kay Rufa, ang pag-aaral ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng diploma, kundi sa personal na pagunlad. Ayon pa sa kanya, quote-unquote, life is all about those projects that enrich us and give our lives meaning and purposes. Noong 2022, nagtapos si Rufa ng bachelor's degree in communication arts sa nasabing universidad sa ilalim ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Ibinahagi pa niya, Pilipinas Ngayon. Sa huli nating chika for today, kaabang-abang ang pagbabalik ng iconic group na Sex Bomb Girls para sa mas engrande at mas pasabog na The Sex Bomb Girls Concert Rewind 3 na gaganapin sa MOA Arena ngayong sa susunod na buwan. Ito na ang ikatlo at huling concert ng grupo matapos ang 2 sold-out shows nila nung nakaraang taon. Inanunsyo mismo ng leader na si Rochelle Pangilinan ang concert sa social media at sinabing ito na ang ika nga nila ay best for last. Isa sa mga malaking pasabog ng nasabing konsyerto, ang Rewind 3, ay ang 360-degree stage na magbibigay ng center row experience sa lahat ng manonood saan mang bahagi ng venue. Dahil dito, lalo pang na-excite ang mga loyal fans na agad nag-abang ng ticket details at nagpahayag ng suporta sa grupo. Matagumpay ang mga nakaraang concerts ng Sex Bomb Girls sa Araneta Coliseum at sa MOA Arena rin dahilan para magpasalamat si Rochelle sa mga fans. Ibinahagi niyang itinuloy nila ang concert hindi para sa kita kundi bilang pasasalamat sa mga fans na patuloy na sumusuporta at naging ikangay backbone ng grupo sa loob ng maraming taon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Syempre, Oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.